Ito na. Good evening, Judy. Good evening. So, ang interview ko tonight, is all about religion. So, ano yung religion mo? Okay. Typical lang siya na tinatawag religion, but for me, hindi siya religion. Though kasanayan ng ibang tao na tinatawag siya na religion kasi hindi nga siya Catholic, which is nalaman na lang nila na religion yun. Pero some Christian na ka-church ko, hindi siya religion. For me, it's relationship, deeper relationship with God. Ano ba tawag sa Doon, sharing. Not typically religion. Kasi pag religion, doon lang kami nag-i-stand sa what is your religion. Okay. Doon, ano kasi sa amin parang doon kami nag-aano sa relationship with God. Kasi mas masarap makilala kami na mas may relasyon kami sa Lord. Hindi lang religion. So ano ba Kasi tawag religion, sa ano ba tawag sa group nyo kung hindi siya ano? Kasi 'di ba, yung sa religion may mga tawag doon, yung mga NC, yung mga ganun. Ano ba tawag sa inyo? Ang common din tawag sa amin, born again, which is hindi siya religion. Born again, it means parang nabuhay ka spiritually. Like hindi specific na pinanganak ka ulit, but your spirit is born with a new you. Kaya sinasabi siyang born again. Kasi yung the old has come and the old has gone and the new has come. Kaya siya tinatawag ng born again. Kasi tinanggal mo na yung dati mong ikaw, namuhay ka sa bagong ikaw. Parang ano lang din sa amin. Kasi hindi din siya matatawag na religion kasi ang tawag sa amin Messianic Judaism. Yung ano ba siya, parang yung nakagawian is parang sa Israel lang din. Yung mga ginagawa nila. Ganun lang din siya. Tapos Which means nag-i-stand tayo sa word natin Yes, hindi lang sa mga Catholic. Though, oo, pero inaano naman natin sila yung nire-respeto yung mga paniniwala nila. Tapos ano yung mga ginagawa niyo doon sa 'di ba may mga ano kayo diyan, yung mga tawag na youth? What? Youth? Yung sa mga youth? Yes. Yes. Actually, meron kaming youth gathering. Ang tinatawag namin siya ay sons. Wild sons. It means sons. Yung mga youth, ginagawa namin silang mga boto. Ano ba yung sons? Seed of the nation. Kasi yung mga butong yan, pag naitanim sa magandang lupa, magiging maganda yung tubo. Pag ang puno, tinanim sa magandang lupa, mamumunga ng maayos, maaalagaan, may shelter, may nag-aalaga talaga. Kaya yung mga youth is kami yung ginagawang instrument para malaman nila na importante yung buhay nila. Yung youth na yun, malaman nila na they are valuable. Na kasi yung iba sa atin, imagine, in fairness thankful ako sa mga nag-alaga kayo. Isa ako sa mga product ng sons, which is na tanim ako sa lupa, nalaman ko yung purpose ko. Kasi kung hindi ako natamniman, or hindi ako naging maayos na boto, baka isa na rin akong youth dyan na
baka pasira na rin yung buhay, baka lagalag na ako kung saan, baka baka inisip na ng mga iba kong kamag-anak, totoo nga, I mean, mapanindigan ko yung sinabi nila na mabuntis ng maaga, Mm. hindi alam kung saan matutungo yung buhay, walang purpose. Kaya yung youth, pinapaliwanag namin na sila yung boto at sila yung pag-asa ng bayan. Sila yung seed of the nation, which is nagagather kami ng mga youth. May cell group kami, kung ano yung mga problema nila sa bahay, sinishare nila. Kasi nga, we cater people to grow. We cater people to, kung ano ba yung hadlang sa purpose nila. Kasi, yung purpose natin is to live to the fullest. Yung love ng Lord is malaman natin kung gaano tayo kamahal ng Lord. Kasi pag malaman mo yun, yung gift mo, mamumuhay ka ng may pagpapala. Magiging pagpapala ka din sa ibang tao. Ako, to be honest, yung buhay ko na to, thankful ako sa Lord na nasa akin to. Kasi nga, ako yung naging way sa lugar namin na maraming youth na na-realize nila na importante sila sa mata ng Lord, kung gaano sila kamahal ng Lord. Kasi yung may mga bata dyan na nagsasabi na, ate, thankful ako kasi na-sharean ako ng gospel ng Lord. Nagkaroon ako ng relationship sa Lord. Kasi ate, dati yung buhay ko, lagi akong binubugbog. Tumatambay na lang ako sa mga barkada ko kasi hindi ko na alam kung saan patutungo yung buhay ko. Buti ate, na-sharean mo ako na may gift pala akong natanggap galing sa pagmamahal ng Lord. May gift pala akong, may purpose pala yung buhay ko, valuable pala yung buhay ko, kaya hindi ko kailangan sasayangin to na magbisyo. Diba yung iba parang wala na sila sa, wala na yung inisip nila, pariwala na ako sa buhay. Sayangin ko na yung buhay ko, magiinom na lang ako, kasi doon ako masaya. Which is yung saya na yun, hindi yun napufulfill ng mundong to. Mas lalo ka lang pinapahirapan. Though nandito kami as a instrument ng love ng Lord, kasi hindi naman kami magmamahal ng mga taong, mga batang yun, hindi naman mamahalin namin kung wala kami pagmamahal ng Lord eh. Okay. So, ano pa yung meron sa group or sa nyo? Sa grupo or ano pang meron? Like, 'di ba, may mga youth na ano pa yung mga paniniwala nyo? Paniniwala namin, which is yung faith namin. Paano Faith yung ways? namin. Paano? I mean, oo nga, yun nga, meron na siyang yung mga paniniwala nyo. Paano nyo siya dinidig deeper yung paniniwala nyo ba? Okay. Meron kaming nagdi-deeply rooted kami for devotions, Bible study. Talaga nag-study kami sa Bible kasi doon kami kumukuha ng strength. Kasi hindi naman kami mag-share ng gospel, hindi namin alam. Hindi naman kami mag-share ng gospel kung hindi namin napapamuhay. Diba? Kasi yung faith, ayun yung doon kami kumukuha ng strength sa Bible. Meron kasi ba ayun, kayong sige, continue, sorry. Kasi lahat ng di ba nga yung buhay, ayun, yung mga buhay doon sa Bible, hindi lang siya sulat buhay talaga siya. At dapat pinapamuhay talaga. Kasi it's a miracle na love letter ng Lord yan Ikaw ba, may makatanggap ka ng love letter sa someone na pinakamamahal mo, hindi ka kikiligin? Ganon din yung Bible, syempre. Diba? Parang pag everyday mo siyang nababasa, oh my gosh, sobrang nakakagaan ng loob. So, yung pagmamahal ng Lord, nakikita mo, diba sa mga disciples nga, like Paul, si Paul, kaaway naman niya yan dati, lahat ginagawa, yung small, yun, change lang siya ng Lord, na makita niya, hindi siya
yung life ni Solomon dati, hindi okay. Chinange lang siya ng Lord. Inopen lang ni Lord yung eyes niya na maging purpose sa ibang tao. Ako naman yung sa paniniwala namin, magkaiba siya sa Christian. Hindi kasi siya matatawag na Christian kasi nga yung amin nagbe-base kasi siya sa parang yung sa Israel nga. So ayun, hindi kami kumakain ng baboy, seafoods, yung mga ganun, yung mga isdang walang kaliskis, tawag daw. Ay, yung scales ba tawag doon? Kaliskis, 'di ba? Oh. So ayun, hindi siya nag-ano lang din. Parang Sa amin naman, hindi kami nag-aano sa mga 'di ba, yung mga nakalagay sa mga yung mga santos-santos, yung ganun. Magkaiba talaga Pero doon naman nag-ano 'di ba? Doon nagkakaintindihan naman at nagkakarespetuhan naman. So ayun, okay lang din naman kahit magkaiba. sa amin naman, about sa mga sabihin natin, mga talagang belief or Mm-mm. yung mga sa kasi di ba yung sa amin naman tawag dito, hindi kami naniniwala din sa santo because our God, it's alive. Mm-mm. Di ba? Sabi nga sa Bible, He resurrected. Bakit mo siya sasambahin sa kahoy? He is alive. He is resurrected after niya tayong tinubos. Then, yung naman, talaga, yung faith talaga namin. Ayun, yung bawal lang sa kasalanan. Diba? Pag alam mong hindi mo na alam yung ginagawa mo sa buhay mo, back to God lang. Kasi alam naman ng Lord na, okay, repent lang. Kasi ang grace ng Lord hindi naman nauubos Pero huwag mong gawing angry. Pag alam mo nakagawa ka ng kasalanan, repent, and back to God lang din talaga. Yes. Ayun nga. Kahit naman siguro nagsisimba sila sa mga santo-santo, hindi naman sila natin na 'di ba? Kasi nga, yun yung paniniwala ng mga Katolik Oo. Mm-hmm. Andun pa rin yung mga respeto sa mga paniniwalang bawat isa. Oo. We respect. Kahit kami, may types din kami na siguro yung lang din. Siguro hindi namin, nirespeto namin sa paniniwala nila. Though hindi kami base doon, parang yung binibigay lang namin, kasi nga parang may gap talaga yung Catholic sa amin diba? Ang binibigay namin talaga yung love ng Lord na sacred sa kanila yon, pero ayun lang, sabi namin, yung gospel lang ng Lord, yung love letter lang ng Lord, yung ipaparating namin. No argument. Ganun. So, ayun. Last question. Ay, hindi. Parang siyang Ano yung, masasabi mo dun sa mga taong kailangan makarinig ng mga ganyang mga importante na, alam mo yun, yung palubog ng yung mga buhay nila. Yun. Ano yung masasabi mo sa kanila? Gusto ko lang sabihin sa inyo, mahal kayo ng Lord. Isa lang naman yung nagpapaseparate sa tao at sa Lord kasalanan. Kasi, diyan ako nanggaling dati. Yung sarili ko, sineparate ko sa Lord kasi tingin ko sa sarili ko hindi na ako kapatawad-tawad. Pero may isa lang siyang ginamit na pinaalala sa akin kung gaano rin ako kamahal ng Lord. Sa Romans 6:23, but the wages of sin is death. Totoo naman, lahat ng kasalanan ay kabayaran ay kamatayan. Which is, hindi literal na kamatayan na. Ayun nga, yung spiritual death, yung tipong wala nang hope, mamamatay na spiritual, yung magkakaroon ka sana ng faith, pero wala na. Kasi
namumuhay ka na sa kasalanan. Parang, go with the flow na lang tayo, mamatay ang mamatay, ganon, yung ano. Ayun lang naman yung nagpapaseparate sa tao eh. Alam mo ba yung letter ng Lord, may but the gift of God is eternal life. Tanggapin mo lang yung pagmamahal niya, isipin mo lang na mahal ka ng Lord. You change. Kasi ano eh, binigay na yan yung gift natin eh. Ano ba yung gift? Yung gift is eternal life. Saan mo ba gagamitin yung gift na yon? Ayusin yung buhay mo. Ilayo mo sa kasalanan yung buhay mo. Though ang hirap, kasi naranasan ko yan. Ang hirap na iniisip ko, Lord, katanggap-tanggap pa ba ako? Karapat-dapat pa ba ako? But ang Lord sinabi, karapat-dapat ka kasi hindi kitang nakikita na makasalanan. Yung enemy lang nag-uudlot sa'yo na bakit ka magsisimba dyan? Makasalanan ka. No. Walang condemnation yung Lord. Walang condemnation na manggaganap sa mata ng Lord. Pag once na titanggap mo yung gift na yon, ibig sabihin, sa mata ng Lord, wala kang kasalanan. Mahal na mahal ka ng Lord. Kaya doon nga binigay ng Lord yung John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Binigay na naman yung ano niya, ano pa ba hinihingi mo? Maghingi ka lang ng tawad, Lord, ito aayusin ko yung buhay ko. Kasi pag naayos ko yung buhay ko, alam kong mahal mo ko eh. Kasi yung forgiveness lang sa puso natin, kaya hindi natin mapatawad yung sarili natin kasi alam natin na makasalanan tayo. But yung Lord, gusto lang i-realize sa atin, anak, matagal na kitang matagal na kitang natawad. Pero yung sarili mo, patawarin mo din. Okay, sabihin last. mo sa sarili mo, pinapatawad. Pero sabi nga, sa Jeremiah 29:11, for I know I have planned for you. It's not to harm you, but great future, declares the Lord. Si Lord ang nag-declare, anak, magpatawad ka lang, mamahalin kita. Patawarin mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Baguhin mo yung sarili mo, anak. Mag-stand firm ka lang sa word ko, sumunod ka lang, mag-obey ka lang, I will bless you. Kasi yung promise ng Lord na binigay sa'yo, makakamit mo yun. Pero, hindi naman agad-agad magic yan eh. Charan! May gift ka na, charan! Bago ka na. But the process, nandun ka sa process na ayusin mo talaga yung sarili mo. Hanggang sa, Lord, I will, success. Nandito na ako sa hindi ko alam, hindi naman ako ganito dati. Dati pariwala na yung buhay ko. Dati wala naman akong patutunguhan. But Lord, binigyan mo ko ng future, great future. Pinapili ko. Andito na ako sa pagmamahal na hindi ko deserve. May deserve ko ba ito? Hindi naman ako karapat-dapat. Mapapa-question ka sa sarili mo. Dahil ngayon sa forgiveness na binigay mo sa sarili mo. Dahil natanggap mo na yung gift na binigay mo sa sarili mo. Which is yung gift ng Lord na mapatawad yung sarili mo, maalis yung sin, maalis ka sa strongholds ng buhay mo. Kasi hindi ka naman makakausad sa sin kung hindi mo i-break yung stronghold eh. Hindi mo i-break yung chain na nakatali sa'yo. Kasi yung people na hindi makaalis sa kasalanan, nakakosas pa eh. Kailangan mo matanggal yung kosas na yun para makawala ka sa kasalanan. Para mapatawad mo yung sarili mo. Makita mo yung sarili mo, you are valuable. You are worthy. You are, ikaw pinapagahan ka talaga. Sa mata ng mga tao, hinuhusgan ka, pero sa mata ng Lord, pinapahalagahan ka. Sa mata ng Lord, hindi ka nagkasala kailanman. Pero unang mo gawin, pahalagahan mo lang yung sarili mo. Tanggapin mo lang yung Lord sa buhay mo. Okay. So, last advice sa mga taong, alam mo yun, kailangan talaga nila
kailangan nila. Advice, oo, May mga advice. times na nauuwi sa suicidal. Oo. Kasi nga, doon pumapasok yung decision making. Ayun nga, sabi ko nga kanina, yung decision natin sa buhay natin is, tanggapin mo lang naman yung Lord eh. Kasi, pag once na nakilala mo na lang siya, hindi na magmamatter yung kung ano yung buhay mo dito sa mundo. Mm-mm. Ang dami mong problema, common na yan. Ang dami mong yaman, common na yan. Ang dami mong ikaw man yung pinakasikat sa mundo, common na yan. Kasi wala namang permanente dito sa mundo, lahat nawawala. Kaya kailangan natin talaga yung word ng Lord. Doon kasi tayo maa-align. Doon tayo, kasi hindi nakatingin yung Lord sa yaman, sa galing, sa sikat. Hindi siya nakatingin dun eh. Nakatingin siya kung paano niya tayo mahalin. Kung paano natin minamahal yung sarili natin. Kung paano natin minamahal yung sarili natin, binavalue yung sarili natin, ina-align natin yung sarili natin sa Kanya, binavalue natin yung sarili natin sa, alam mo yon, yung binibigyan natin ng purpose. Mm-mm. Kasi, wala nang kwenta yung wala nang kwenta yung mga yaman, which is, kailangan natin sa mundong to. Pero wala yan. Lahat naman yung pangangailangan natin nasa Kanya na eh. Lahat yung mga wala yan. Hindi ka makokontento dyan. Isa lang yung makaka-fulfill sa puso natin. Kahit wala ka man, He is provider. He is Jehovah Jireh. He is our banner. Kasi, i-represent ko yung sarili mo sa Kanya. And the end of the day, between you and God, ikaw lang naman yung haharap, ikaw pa din haharap sa Lord. Wala tayong dadalhin kung ano natin. Kasi target ng Lord yung heart natin. Kaya kung kailangan ng tao is yung pagmamahal ng Lord. Hindi yung yaman, yung kasikatan, yung katalinuhan. Hindi yan magmamatter. Kasi ang magmamatter kung gaano ka kamahal ng Lord. Kung gaano mo mamahalin yung Lord. At kung gaano mo mamahalin yung kapwa mo kasi may pagmamahal ka ng Lord sa puso mo. Okay. So, ayun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.